So the video that we have just watched is an advertisement from Milo under ng Nestle PH. Itong advertisement na to ay patungkol sa mga atleta natin. Ang example doon ay sina Aliza Valdez sa volleyball at Christian naman sa basketball at saka yung mga future atletas natin, yung in training pa lang, kagaya ng mga batang babae at batang lalaki na nasa video. At today, we will be analyzing that advertisement guided ng question na how did media construct the idea of women and men in the advertisement of Milo PH? Through that question, hihimay-himayin natin or isa-isahin muna characters, roles, yung mga naging pagsasalarawan, gayon din yung traits and behaviors, visuals, yung mga clothing, mga body languages, or mga backdrops, or mga props, and expectations sa yung mga viewer after natin mapanood yun. At pangalawa, yung underlying messages. If nakita natin yung cultural influence. Pangalawa, inclusivity and exclusive. Tingnan natin kung naging inclusive ba yung advertisement na yun between the genders. While lastly, but not the least, impact on the audience. Every time na may mapapanood tayo, meron tayong mga sariling opinion. Isa-isahin natin lahat ng yun. So una, let's go with characters. We have 3 characters. Anak na lalaki, anak na babae, at saka yung nanay. Doon pa lang sa portrayal nilang tatlo, nakita na natin yung encouragement, gentleness, at courage from both genders. Kasi una yung naging roles. When we hear the word taekwondo, una nating maiisip na ay panlalaki lang si taekwondo kasi more on physical activities siya, pang matatapang, pang malalakas. Pero dun sa naging portrayal, nakita natin na merong babae at lalaki na ibig sabihin, hindi nag-rely sa kapag mga ganong activities pang lalaki lang, traits and behaviors, hindi natin makikita yung pagsasapawan ng dalawang genders kasi walang dominanteng nangyari. Fair and square yung distribution ng roles ng dalawa. Next ay visuals dun sa clothing. Kita naman natin na parehong naka-taekwondo clothes yung dalawang bata at yung body languages nila parehong ipinapakita yung mga basics ng taekwondo. Plus, gusto ko rin i-emphasize yung nanay. Even though nanay yung naging pagsasadula or pagsasalarawan ng gentleness, hindi naman mafi-fix yung thinking natin na hindi porket nanay yung ginamit, yung tatay ay hindi na suportado yung dalawang anak nila. Next, the tatay at anak na babae. Dito, ipinakita yung no dominance, walang dominante sa kanilang dalawa kasi parehong ipinakita yung support at fair portrayal of the genders kasi kita natin na nag-aayos yung tatay ng basketball, yung parang pag-shoot, dun palang kita natin yung gentleness na genuine smile ng tatay na supportive siya sa kung anong gusto nung anak na babae plus femininity na embrace nung batang babae kasi we are living in this kind of behaviors, norms, culture. Kapag basketball ay panlalaki lang, kapag volleyball ay pambabae lang. We have the Carlos Yulo wannabe. Gusto nung batang lalaki na maging katulad ni Carlos Yulo, marepresenta yung Pilipinas, ating bansa sa mga kagaya ng mga pinupunta ni Carlos Yulo ay yung role doon, hindi porket flexible or may flexibility, babae na agad. Porket slim yung body, na inaalagaan yung katawan, other side, kasi merong inaalagaan yung katawan to toned up our body, meron yung mga weightlifters, dun pa lang ipinakita na yung pagiging inclusive no act, especially yung act kasi gymnastics yun. Typical Filipino na pambabae lang yan, mga ganyan. We have the visuals, yung bodysuit ba, parang thinking na as Filipinos na kapag nakita yan, ay masyadong babae, dun pa lang binibreak na agad yung stereotyping na gano'n, at which is commendable kasi yung mga activities na yung mga pang tournaments na yun, hindi naman ginawa specifically sa isang gender lang. At lastly, we have Aliza Valdez wannabe. Dun talaga na-embrace yung femininity, attentive yet gentle, direct yet humble, and confident yet aware. Lastly, independently independent. And next, we have the underlying messages. Yung cultural influence, nakita natin na binirate yung toxic Filipino culture. Kapag babae ka, ito lang yung kailangan mong gawin. Kapag lalaki ka, ito lang yung para sa'yo. Kapag bading ka, kukunti yung nagiging portrayals o kapag mga ganong bagay. At dun pa lang kita natin, binirate na agad ni Milo yung ganong thinking. Kitang-kita naman yung inclusivity at walang exclusion na nangyari. Yung
impact sa atin, especially dun sa mga big gusto ng mga ganyong laro or mga ganyong patimpalak or tournament, ayan, na hindi na-fix yung ganong tournament sa isang gender lamang. Yeah, I guess, so that's it. That's our time pag-a-analyze natin nung advertisement ni Milo, and it's really a round of applause talaga, a round of applause na maibibigay kay Milo kasi ganun yung naging branding nila. Anyone, yung mga genders natin, sexual orientation, ayan, kung paano mo kinikilala yung sarili mo. And doon, makikita natin yung lahat kay Milo. Ayan, that's all, and thank you for watching.